Basahin po natin sa 1 chapter 19, 22 and 42. Sumagot si Pilato, naisulat ko ay naisulat ko. Ang mga kawal nga na si Jesus ay kanilang maipako sa krus, ay kanilang kinuha ang kanyang mga kasuotan at pinag-apat na bahagi. Sa bawat kawal ay isang bahagi. At gayon din naman ang tunika. At ang tunika ay walang tahi na hinabing buo mula sa itaas. Nangagsangusapan nga sila, huwag natin itong punitin, kundi ating pagsapalaranan kung mapapakanino upang matupad ang kasulatan na nagsasabi, binahagi nila sa kanila ang aking mga kasuotan at ang aking balabal ay kanilang pinagsapalaran. Ang mga bagay ngang ito ay ginawa ng mga kawal na tapwat na nakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, "Nauuhaw ako." Mayroong doon isang sisidlang puno ng suka, kaya naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tukod na isopo at kanilang inilagay sa kanyang bibig. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, "Naganap na," at iniyukayo ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang mga Hudyo nga sapagkat nooy paghahanda upang ang mga katawan ay huwag mga tira sa krus sa Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na yaon, ay hiniling nila kay Pilato na mga umog ang kanilang mga hita at upang sila'y mang-aalis doon. Nagsiparaon na ang mga kawal at inumog ang mga hita ng una at nang sa isa na ipinako sa krus na kasama niya. Ngunit na magsiparoon sila kay Jesus at makitang siya ay patay na, ay hindi na nila inumog ang kanyang mga hita. Gayon may pinaglagpasan ang kanyang tagiliran ng isa sibat ng isa sa mga kawal at pagdakay lumabas ang dugo at tubig. At ang nakakita ay nagpatutuo at ang kanyang patutuo ay totoo at nalalaman niyang siya ay nagsasabi ng totoo upang kayo naman ay magsisampalataya. At pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga-Arimatea, palibhasa ay alagad ni Jesus, bagamat lihim dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay namanhik kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus. At ipinahintulot ni Pilato sa kanya. Naparoon nga siya at inalis ang kanyang bangkay. At naparoon naman si Nicodemo, yaong naparoon ng una sa kanya ng gabi na may dalang isang pinaghalong mira at mga alo, na may mga 100 lebra. Kinuha nga nila ang bangkay ni Jesus at binalot nila ng mga kayong lino na may mga pabango, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Sa dako nga ng pinagpakuan sa kanya ay may isang halamanan at sa halamanan may isang bagong libingan na kailanmay hindi pa napaglalagyan ng sinuman. Doon nga dahil sa paghahanda ng mga Hudyo sapagkat malapit ang libingan ay kanilang inilagay si Jesus. Amen.